May mga sandali sa buhay ng lalaki na parang buong mundo ay tumahimik, hindi dahil payapa, kundi dahil may isang babaeng hindi na sumasagot sa mga chat niya. Yung tipong dati ang bilis mag-reply, ngayon sin na lang. Dati siya pa unang nag-aaya. Ngayon ikaw na ang bitbit ang buong bigat ng pag-uusap. Dati may kislap, ngayon parang wala ka na sa buhay niya. At sa gitna ng katahimikang yun, may mumunting tukso na papasok sa isip mo. Habang lumalayo siya, dapat mas habulin ko siya. Pero may isang tanong na mas malupit, mas prangka, mas nakakagising. Paano kung ang solusyon ay hindi habulin siya, kundi tibayan ang sariling paa? Ito ang hindi pinag-uusapan ng maraming lalaki. Hindi masakit ang rejection. Hindi rin masakit ang paglayo. Ang masakit ay yung biglang pakiramdam na hindi ka na sapat. Yung tipong, may kulang ba sa akin? May nakita ba siyang mas better? May mali ba akong sinabi? Bakit biglang nag-iba? Ano bang pwede kong gawin para bumalik ang dating lambing niya? At habang pinipigilan mong isipin, habang pinipilit mong kunin ulit yung dating connection, lalabas ang pinakamapanganib na reaksyon ng lalaki. Paghahabol. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil ayaw mong maramdaman yung pagkawala. At yan ang pinakamalupit na ilusyong pwedeng bumitag sa atin. Dahil hindi mo hinahabol yung babae, hinahabol mo yung validation niya. Kaya ngayon hayaan mong ipaliwanag ko ang mas malalim na dahilan kung bakit sobrang sakit madedma. Hindi niya tinanggal ang atensyon niya. Tinanggal niya ang identity na idinikit mo sa kanya. Kapag nagustuhan mo ang isang babae, kahit hindi mo aminin, ginagawa mo siyang source ng saya. Patunay na desirable ka, dahilan ng pag-asa, direksyon ng araw mo, sagot sa lungkot mo. Siya ang naging proof na may halaga ka. Kaya nung bigla siyang tumigil makipag-usap, parang kinuha niya lahat ng yun. Parang bigla kang binalik sa zero. Parang kinalas niya ang tali na ikaw mismo ang nagkabit sa leeg mo. Kaya masakit. Hindi dahil nawala siya, kundi dahil masyado mong binigay sa kanya ang kapangyarihang magpabagsak sa iyo. Ito ang hindi nakikita ng karamihan. Kapag may babaeng dedma, ang lalaki hindi talaga lungkot ang nararamdaman, kundi pagkawala ng kontrol. At doon ka kumapit, doon ka naghabol, doon ka nagmakaawa, minsan direkta, madalas hindi halata pero ramdam. At sa bawat habol na ginagawa mo, parang sinasabi mo, ikaw ang nagdidikta ng halaga ko, pakisoli naman. At walang babaeng ma-attract sa lalaking ganito ang energy. Ito na ang parte na hindi sabihin ng mga romantic advice. Pero sasabihin ng stoicism ng diretso, walang paligoy-ligoy. Kung saan wala kang kontrol, tanggapin mo. Kung saan may kontrol ka, ayusin mo. Kung anong hindi dapat habulin, bitawan mo. Si Marcus Aurelius mismo nagsabi, you have power over your mind, not outside events. Sa modern dating, simple. Wala kang kapangyarihan sa kanyang pagre-reply. Pero meron kang kapangyarihan sa kung paano ka magre-react. At doon nagkakaiba ang lalaking nagmamakaawa, naghahabol, nagpapakababa sa lalaking marunong tumayo, marunong magpigil, marunong magbigay respeto sa sarili, marunong manahimik na may dignidad, ang atensyon ng babae. Hindi mo pag-aari ang feelings niya, hindi mo kontrolado ang paglayo niya, hindi mo kasalanan, decision niya yon, pero ang pagiging grounded mo, ang composure mo, ang calmness mo, akin yon, sayo yon. Tayo ang may hawak nun. At dito mo makikita ang tunay na lakas ng stoic man. Hindi siya tumatakbo sa isang bagay na lumalayo. Hindi siya humahabol sa isang tao na tumatalikod. Hindi siya lumuluhod para sa pansamantalang validation. Pinapaalala niya sa sarili, kung para sa akin babalik, kung hindi, hindi ko kailangan habulin. Paano ito ginagawa sa totoong buhay? Kalma, hindi mapilit, hindi manipulative. Huwag kang mag-reply agad kapag nagparamdam siya. Hindi para mang-manipula, kundi para ibalik ang sarili mong pace. Hindi ka robot. Hindi ka naka-standby. Hindi mo kailangang pangunahan ang takbo ng emosyon mo. Ang stoic man ay may sariling oras, sariling direksyon, sariling buhay. Ibalik mo ang araw mo sa bagay na hawak mo. Ito ang pinakasimple pero pinakamakapangyarihang stoic practice. Magtrabaho ng may focus, mag-ehersisyo, maglinis, ayusin ang finances, ayusin ang goals, mag-journal, magbasa, lumabas maglakad, tahimik na umunlad, hindi para ipakita sa kanya, hindi para ipakita sa social media, hindi para patunayan na okay ka, kundi para totoong maging okay. Huwag mo siyang i-check, huwag mong tingnan Instagram stories, tingnan kung online, tingnan kung nag-like ka ba, tingnan kung active sa TikTok, tingnan kung may bago siyang post, dahil bawat pag-check, minihabol yan.
Mini validation seeking. Mini, sana napansin niya ako. Hindi ka nagiging mas lalaki. Hindi ka nagiging mas grounded. At lalong hindi ka nagiging mas desirable. Bumalik ka sa pagbuo ng sarili. Hindi attraction ang habol mo. Hindi babae ang goal mo. Hindi pansin ng isang tao ang sukatan ng halaga mo. Ang trabaho mo ay bumalik sa sarili mong core. Sa Stoic world, ang tunay na kalamangan ng lalaki hindi galing sa abis, pera o karisma. Galing sa inner stability. Iwasan ang over-explaining. Kapag nagtanong siya, sagot ka. Kapag nagparamdam, pakinggan mo. Pero hindi mo trabaho i-justify ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang magsalita ng mga, nagbago ka na eh. Bakit ayaw mo na? Sana mas effort ka. Miss na kita. Hindi mo obligasyon magmakaawa para pansinin. At hindi rin trabaho ng isang stoic ang pilitin ang hindi kusang dumarating. Ngayon, isang napakahalagang punto. Stoicism ay hindi weapon para paatrasin o paamuhin ang babae. Kung ginagamit mo ang stoicism para magpa-mysterious, magpakita ng coldness para bumalik siya, mag-create ng scarcity para mamiss ka, magpanggap na busy para maghabol siya, ibig sabihin hindi ka stoic, nagpapanggap ka lang, at babagsak ka pa rin. Dahil ang tunay na stoic calmness ay hindi performance. Internal truth siya, hindi para manipulahin ang emosyon niya, kundi para protektahan ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging hard to get, kundi pagiging hard to break. Kung lumalayo siya, hayaan mo. Kung lumalabo siya, huwag mong pigilan. Kung hindi kanya binibigyan ng respeto, huwag mong patunayan na deserve mo yun. Ang ego ang gustong maghabol. Ang ego ang gustong ipilit. Ang ego ang gustong ipakita na ako ang mas kailangan mo. Pero ang stoicism, tahimik lang, may dignidad. May self-respect. At sa pagiging ganito, doon ka nagiging lalaki na hindi madaling didmahin kapag hindi ka naghabol, kapag hindi ka nagpakaawa, kapag hindi ka nagpaikot sa validation niya. Ito ang nangyayari. Nababalik mo ang dignidad mo. Naalala mo na hindi world-ending ang paglayo ng isang babae. Bumabalik ang focus mo. Bumabalik ka sa goals, routines, momentum. Lumalalim ang self-respect mo. Hindi mo kailangan mangingi ng pansin. Hindi mo kailangan mangingi ng assurance. Hindi mo kailangan mangingi ng pabor. Nagiging mas masculine ka. Hindi dahil alpha ka, kundi dahil grounded ka. Stable ka. May sariling buhay ka. Kung babalik siya sa lalaking hindi natumba. Nang hindi ka nagmakaawa. Hindi ka nagmadali. Hindi ka naghabol. At hindi mo hinayaan mawala ang dignidad mo. At kung hindi siya bumalik, mas malaya ka. Mas malinaw ang isip mo. Mas malakas ang loob mo. Mas buo ang sarili mo, at dun nagsisimula ang totoong self-mastery. Hindi ka humahabol. Hindi ka natatakot. Hindi ka nawawala. Hindi ka nagbabagsak ng sarili para lang sa pag-ibig na hindi sigurado. May isang tanong na hindi mo inaamin, pero gumigising sa'yo tuwing gabi. Kung hindi ko siya hahabulin, paano kung tuluyan niya akong makalimutan? At ito ang sagot na hindi mo alam kung matutuwa ka o matatakot ka. Kapag hindi mo hinabol, dun ka niya mas naaalala. Hindi dahil tinatamaan siya, kundi dahil ramdam niya na hindi nakatali ang mundo mo sa kanya. At ang isang babaeng sanay habulin, napapalingon kapag may lalaking marunong tumigil. Lahat ng lalaking iniwan, ginughost o biglang di na pinapansin, may tatlong sakit na halos pare-pareho. 1. Sakit ng kawalan ng sagot. Hindi closure ang hinihingi mo, kundi kahit isang simpleng pakiusap na linaw, pero walang dumadating. At yung katahimikan na yan, mas malakas pa minsan sa sigaw. To, sakit ng pagiging hindi priority. Yung pakiramdam na nasa dulo ka ng listahan, pang break time ka lang. Pang boredom relief ka lang. Pang pansamantala ka lang. 3. Sakit ng pagkukumpara. Ito yung pinakaayaw ng lalaki. Hindi ka nagsiselos, pero hindi mo rin matanggap na baka may mas pinili siyang iba. At itong tatlong sakit na to, dito nasisira ang maraming lalaki. Dito nagkakanda halo-halo ang self-worth nila. Dito sila humahabol kahit hindi na dapat. Pero ito ang totoo. Hindi sakit ang pumapatay sa dignidad ng lalaki, kundi panic reaction. Anong tanong? Bakit hirap bitawan ng isang babae na nagdededma? Simple. Kasi nag-invest ka ng emosyon sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Hinayaan mong siya ang magdikta ng mood mo. Siya ang source ng motivation mo. Siya ang nagbigay ng validation mo. Siya ang gumawa ng future fantasy sa utak mo. Kaya nung naging cold siya, para kang nawalan ng direksyon. Ito ang hindi napapansin ng lalaki. Hindi babae ang kinapitan mo, kundi ilusyong ginawa mo tungkol sa kanya. You weren't attached to her. You were attached to the story you created. At yung story na yon,
Hindi niya kayang panindigan dahil hindi naman niya iyon pinangako. Parang bumili ka ng ticket sa pelikulang hindi naman nag-premiere. Kung may principle na dapat mong malaman ngayon, ito dapat. 1. Do not chase what is not running toward you. Kung lumalayo, hayaan. Kung hindi lumalapit, huwag hilahin. Kung hindi nagbibigay, huwag manghingi. Ano ang hindi mo pag-ari? Oras niya, attention niya, emotion niya, effort niya, consistency niya. Kung hindi niya ibinibigay ng kusa, huwag mo pilitin. 2. Hold your mind like a fortress. Lahat ng babae ay may karapatan magbago ng isip. Lahat ng tao may phases. Lahat ng connection may ups and downs. Pero ang utak mo, dapat hindi madaling pasukin. Dapat hindi basta-basta natitinag. Dapat hindi nababaklas ng konting coldness. Stoicism is not about being emotionless. It's about being unshaken. Chase withdraw inward, not outward. Kapag deadma ka, ang pinaka-temptation ay lumabas pa, maghabol pa, magpaliwanag pa, pero ang stoic lumalayo. Hindi para magpahabol, kundi para magpakalalim. Hindi retreat, kundi recentering. Ngayon pakinggan mo to dahil ito ang madalas ikabulag ng lalaki. Hindi ka stoic kung pinipigilan mo ang sarili mo maghabol, pero sa loob mo naghahanap ka pa rin ng recognition niya. Hindi stoicism ang pagiging cold, pagiging pa-mysterious, pagiging hard to get, pagiging unavailable na pakitang tao. Yan ay ego with costume. Ang tunay na stoic, hindi ka humahabol. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil wala kang dapat habulin. Hindi ka nagtatago. Hindi ka nagpapanggap. Hindi ka nag-iinarte. Hindi ka nagpapatas ng tingin. Kalmado ka dahil tanggap mo na hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Dito ka nagiging mabigat. Dito ka nagiging kakaiba. Dito ka nagiging lalaking hindi basta natitinag. Kapag nagawa mo lahat ito hindi para sa kanya, kundi para sa sariling kalinawan, ito ang nangyayari. Nagiging effortless ang presence mo. Hindi ka clingy, hindi ka desperate, hindi ka reactive. Ang babae nakakaramdam ng ganitong energy. Hindi niya ako kailangan. Ito ang pinaka-attractive na vibe sa lalaki. Nababalik ang balance mo. Kapag hindi mo na siya iniikot sa utak mo, bumabalik ang lakas mo. Nagiging mas masculine ang aura mo. Hindi dahil nagpapugi ka, kundi dahil hindi mo hinahayaang sirain ng isang tao ang momentum mo. Nagiging unpredictable ka, hindi dahil nag-a-attitude ka, kundi dahil hindi ka controlled by emotions. Ito ang pinaka-nakakagulat sa babae. Dati ikaw ang overthinker. Ngayon siya na. Nagsisimula ka ulit mabuo, hindi dahil gusto mong gumante, kundi dahil gusto mong yumabong. Kapag bumalik siya, ibang version ka na. Hindi ka na yung lalaking naghihintay ng reply. Hindi ka na yung lalaking humahabol. Ikaw na ang lalaking may buhay, may routine, may purpose, may dignity, may sarili. At tandaan mo, hindi attraction ang goal ng stoicism, self-respect. Pero ang self-respect, iyon ang pinakamakapangyarihang attraction. At kung hindi siya bumalik, hindi mo siya hahabulin. Hindi dahil proud ka, hindi dahil galit ka, hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil malinaw sa'yo na ang taong kayang mawala ng hindi ako kinausap ay hindi dapat maging sentro ng mundo ko. Kung may parte sa puso mo na unti-unting lumalaya habang pinapakinggan mo to, kung naramdaman mong bumabalik ang lakas mo, kung naramdaman mong hindi mo kailangan manghingi ng pansin, i-comment mo ang salitang, tahimik pero buo. Yan ang linyahan ng lalaking hindi takot maiwan, hindi takot magmahal, hindi takot mabigo, at hindi takot maging sarili niya. At kung gusto mo pang mas malalim na stoic videos na para talaga sa mga lalaking kagaya mo, like, subscribe, at samahan mo akong palakasin ang mga lalaking pinili muna ang sarili bago ang kahit sinong babae.